Good morning. Ito, patuloy lang natin in-inspeksyon ang ating mga school building project. Ito ay with the province and the cities na the LGUs na nagtutulungan para makapagpatayo. Maganda naman ang naging design at yung pinuntahan namin yung kung saan ginagawa yung mga classroom, pati in-inspeksyon namin, pati mga yung kanilang manufacturing method. At saka maganda ito because ang design nito ay mas matibay ito hanggang sa lindol 8, di ba? Up to level 8 na kaya niyang mas ma-withstand. Sa sa Baguio, 300 kilometers per hour winds is rated for that with a 20-year warranty. So it's a better design at saka mas mabilis ang production. So that's what we are looking at today. And then of course, we just made sure that may yakap na ginagawa, which we also have to expand, which will be expanded because hindi lamang sa DepEd, kung hindi sa lahat ng PhilHealth. Kung maalala ninyo yung 60 billion na lipat sa budget, ay ibinalik namin ang 60 billion. So now the PhilHealth has an additional 60 billion. So magkapag-expand tayo ng mga program. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. So we are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makabigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now. But I think so far, kahit papaano, we will be able to soften the blow. Ika nga, basta we want to keep as much as possible, huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil. We are securing the supplies of food. And so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Kaya ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. So we are adjusting well, and we want to, ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, na meron sila pa ring hanap buhay, and the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Lalong-lalo na parating ang Holy Week, marami nang alam naman natin, napakaraming babiyahe para hindi mabawasan ang biyahe. So lahat ng ating mga pamilya ay makakapag-celebrate ng Holy Week na kasama ang kanilang mahal sa buhay.